Judas is Lord, Joel is Lord, and Junior is Lord. Ito na ngayon ang bagong bansag sa kahulugan ng JIL Church na kinabibilangan ni Joel Villanueva. Ginamit ang salita ng Panginoon para sa pansariling interes, akmang-akma sa kung ano ang kalaman ni Satanas sa Biblia. Tinalikuran ng katotohanan para masagip ang sarili at ang kanyang political career. You're a pastor and a church leader. How will you convince your church and people to believe that Jesus is Lord? Kung ikaw mismo mahina ang paniniwala at kayang-kayang ibenta ang pangalan ng Panginoon dahil lang sa takot. Nakakahiya. I myself is a Christian, but not a Christian like you, Senator Joel. I believe na marami sa mga kabilang sa simbahan nyo ang dismayado sa naging desisyon mo dahil nagdesisyon ka nang hindi base sa pinaniniwalaan mong Biblia kundi base sa gawa ni Satanas. Ito ang mahirap sa inyong mga politiko na mga Kristiyano ko, no? Kayang-kaya nyong i-twist ang salita ng Diyos. Kayang-kaya nyong talikuran ng Diyos kapag naiipit na kayo. Sa madaling salita, hindi naman talaga ang Diyos ang sinasamba nyo, kundi sa lapi at kapangyarihan. Totoo nga ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng magaling magsalita tungkol sa Panginoon ay para sa Panginoon. Hindi lahat na naglilingkod sa simbahan ay para sa Diyos at sa katotohanan. Isang malaking halimbawa dito, itong si Joel Villanueva. Lumaki sa simbahan, anak ng pastor, but still, bulok pa rin ang paniniwala sa Panginoon. Or maybe, he is just using the name of the Lord Jesus Christ for his own greediness and hunger for power. Simple lang naman, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, bakit di mo harapin ang mga kasong isinasampa sa'yo? Kung sinasabi mong pinagbibintangan ka lang at malinis ang konsensya mo, bakit hindi mo patunayan? Diba? Kaya dahil sa choice mo, nangangahulugan lang na may tinatago kang baho. Nangangahulugan lang na totoo ang sinasabi ng mga testigo na di umano may kinalaman ka sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan. Kasi kung para ka talaga sa Diyos, lalabas at lalabas ang katotohanan nang wala kang ginagawang mali. Pero dahil takot kang harapin ang multong ito, ibig sabihin lang kabaliktaran ng mga nauna mong pahayag na wala kang ginawang pagnanakaw. Madaling magsalita na wala kang ginagawang mali. Kaya yung pagkontra mo at sinasabi mo na ikaw ang nagbunyag ng flood control scandal, lahat yon palabas lang para iligtas ang sarili mo. Nakakaawa ang mga kaanib ng simbahan nyo na ngayon tinatawag na kulto di umano ng maraming tao. Dahil di umano, ginagamit mo lang ito para pagtakpan ng kasamaan mo. Nakakaawa sila kasi nadadamay sila sa kahihiyan na ginagawa ng leader at pastor nila. Nakakaawa sila kasi ang gusto lang naman nila paglingkuran ng Diyos, pero ang hindi nila alam, parang nagagamit sila para pagtakpan ang kasinungalingan mo, Joel Villanueva. Ngayon malinaw na sa maraming Pilipino kung ano talaga ang ginawa mo. Malinaw na sa amin kung para kanino ka at para saan ka. Maliwanag na para ka sa demonyo at kasamaan. Sabi mo sa naging speech mo, hindi ito ang panahon ng kampihan. Diyan ka nagkakamali, Joel Villanueva. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mo mamili ng kakampihan. Panahon ito ng kampihan. Kung sa katotohanan ka ba o kasinungalingan, kabutihan o kasamaan, sa Diyos o sa demonyo. Ngayon sa naging desisyon mo, hindi na kailangan pa ipamukha sa iyo kung ano ang pinili mo. Alam na ng taong bayan, maliwanag ang nakawan sa ating bansa ngayon. Kailangan malaman ng buong katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa pera ng mga tao. Kailangan lumabas ang totoo. Pero anong ginawa mo? Isa ka sa pumigil nito. Isa ka sa gumawa nito. Isa ka sa naging kasangkapan nito. Hindi bulag at tanga ang mga Pilipino. Alam namin ang totoo. Kailangan lang namin na may leader na kayang tumayo at manindigan para sa mga mamamayan. Basically, hindi ikaw yon dahil duwag ka, nagpapanggap ka, at higit sa lahat, traidor ka sa mga kasamahan mo at sa mga ordinaryong tao. We don't care kung ano ang nararamdaman mo. Dahil hindi lang ikaw nakakaramdam ng hirap. Araw-araw may mga taong sumisigaw ng hustisya. Araw-araw may mga taong naghahanap ng katotohanan. Araw-araw may mga taong umiiyak dahil sa hirap, sa mahal ng bilihin. Araw-araw may mga taong walang makain. Araw-araw may mga taong ninanakawan. Araw-araw may mga taong nabibiktima ng mga kriminal. May pa-hashtag pa kayo. Yung mga social media account ng simbahan nyo, solid sa katotohanan. Hindi pala dapat ganyan. Dapat pala, solid sa kaban ng bayan.
Nakakalungkot dahil isa ako sa Kristiyano na umaasa na titindig ka hanggang dulo at tatayo para sa katotohanan. Nakakalungkot na ganito ang magiging takbo ng isipan ng maraming tao sa mga pastor at leader ng simbahan na katulad mo. Dahil hindi lang naman ito tungkol sa iyo, Joel Villanueva. Tungkol ito sa faith na ngayon gagawing katatawanan ng mga tao kung sakaling mag-share man tayo ng gospel at words of God. Kasi people in evil will use your situation. Sasabihin nila, hindi totoo yan. Si Joel Villanueva nga laki pa ng simbahan yon, pastor pa yon, tsaka pastor ang tatay nun. Pero wala din naman. Nasangkot din sa pagnanakaw at kasinungalingan. Hindi tumayo sa katotohanan. Kaya alam mo, Senator Joel Villanueva, isa lang ang malinaw sa kung ano talaga ang nangyari. Malinaw na nagwagi ang kasinungalingan. Malinaw na nanaig ang kasamaan. Malinaw na nanalo ang demonyo sa katauhan mo.